Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not enough for the word that we will just read it or we will just hear it. We have to agree it wholeheartedly, we have to believe it wholeheartedly, and we have to claim it wholeheartedly, and we have to declare it wholeheartedly, brethren in Christ. And here in Romans 8:31, ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? And in Amplified Version, Romans 8:31, what then shall we say to all this? If God is for us, who can be against us? Who can be our foe if God is on our side? So here, brethren in Christ, ang sumulat po nito, mga kapatid, ay walang iba kundi si Apostle Paul. And we all know that Apostle Paul was a man of revelation dahil sa mga kapahayagan ng Diyos sa kaniya, mga kapatid. And he wrote almost 14 books in the New Testament, or we can say it, almost 1/3 of the New Testament books ay isinulat po ni Apostle Paul. At ang kanyang mga epistles or letters known as Pauline epistle, some are pastoral epistles, some are prison epistles, and some are general epistles, brethren in Christ. At ito nga po ay kanyang epistle sa mga mananampalataya sa Roma, at kanyang dinidiscuss ang mga pinagdadaanan po ng mga Kristiyano, ng mga born again, ng mga mananampalataya way back then, because the church, brethren in Christ, was under persecution. Kaya nga po, isinasaysay niya, mga kapatid, ang mga bagay sa kalangitan, ang mga bagay sa kalupaan, kahirapan, kapagsubukan, mga kapatid, karamdaman, o anuman ay walang pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. At dito, sinasabi ni Apostle Paul, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin, mga kapatid? And that's why our today's message entitled, The God Who Loves Us is Always on Our Side. Lagi po natin pakatatandaan yan. Anuman ang sitwasyon ng ating buhay, anuman ang kinalalagyan ng ating buhay, lagi natin tandaan, ang Diyos na nagmahal sa atin ay lagi nasa piling natin at laging kakampi natin at laging nasa tabi natin, mga kapatid. Our today's promises ay we will tackle for us, brethren in Christ, na ito po yung mga bagay na hindi pwedeng sabihin natin lumaban sa atin, dahil we are on God's side and we are always on winning side, brethren in Christ. First point, nothing can be an odd over our lives. Walang pwedeng maging sagabal sa ating mga buhay, mga kapatid. Dahil tandaan po natin na minsan talagang makikita po natin na para hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, ang daming mga sagabal sa buhay. Nariyan po, mga kapatid, yung ating mga responsibility. Nariyan ang ating mga duties. Nariyan, mga kapatid, ang ating mga accountabilities. Maraming mga bagay ang pwedeng maging sagabal sa ating buhay. Pero if we really love God in return, because He first loved us, brethren in Christ, this is just our response, the love that He has given to us, ay wala pong magiging sagabal sa ating pong paglilingkod sa Diyos, dahil wala pong bagay na pwedeng maging sagabal sa nagmamahal sa Panginoon. Second point, nothing can be an obstacle over our lives. Walang pwedeng maging hadlang,
mga kapatid, kasi alam nyo po, minsan talagang naandyan ang hadlang kung kailan tayo lumalapit kay Lord, nariyan ang hadlang. Kung kailan tayo nagiging committed kay Lord, nariyan ang hadlang. Kung kailan tayo naglilingkod kay Lord, nariyan ang hadlang. So marami pong pwedeng maging hadlang sa buhay, mga kapatid, subalit praise be to God dahil walang pwedeng maging sagabal. Sabi nga mga kapatid, walang pwedeng humadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi alam nyo po, what matter to us is our relationship to God. Kasi minsan, marami pong mga born again Kristiyano mananampalataya na kung kailan may sakit, doon lumalayo sa Diyos. Kung kailan may problema, doon hindi siya naglilingkod sa Diyos. Kung kailan siya maraming mga suliranin, doon siya nanlulupaypay at nanlalamig sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po dapat. Kung kailan tayo mayroong pong mga suliranin, problema, ay lalo tayong lumapit, maglingkod sa Panginoon dahil ang mga totoong Kristiyano ay walang pwedeng maging hadlang sa kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. And third point, nothing can be an opposition over our lives. Kaya nga sinasabi kanina, no one can be our foe, brethren in Christ. Walang pwedeng maging enemy natin. Walang pwedeng maging against sa atin. Bakit po? Kasi mga kapatid, tandaan po natin, maging ang kamatayan man, maging ang tabak man, ang wika po doon, kung if we are going to read the entire text, brethren in Christ, wala pong pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya minsan talagang nararanasan natin, maging ang Panginoong Hesukristo, nariyan ang persecution, andyan yung pag-uusig. Bakit? Kasi ang sabi ng Lord, we are not of this world. Tayo po ay makalangit, mga kapatid. That's why the world is against us. Pero praise be to God, anuman ang gawin ng sanglibutan, hindi po ito pwedeng maging opposition natin. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos, kakampi natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon dahil naandyan po, mga kapatid, ang Panginoon sa ating tabi, mga kapatid. So dito binabanggit nga po ni Pablo na maging ang mga bagay sa kalangitan, mga bagay na sangkalupaan, mga bagay na nakaraan, maging ang mga bagay na darating. No one can separate us. Kaya nothing can be an opposition over our lives. And fourth point, last point, nothing can be an oppression over our lives. Kaya nga, ang tanong nga po, mga kapatid, ang kagutom ba ang maghihiwalay sa atin sa Diyos? Ang pangangailangan ba ang maghihiwalay sa atin ng Diyos? Ang kahirapan ba ang maghihiwalay sa atin sa Diyos? Ang pag-uusig ba ang magiging natin sa Diyos, mga kapatid? Subalit, sabi ni Pablo, ito lang ang kanyang napagtanto, that nobody can separate us from the love of God. Kaya walang magiging oppression, walang pwedeng maniil sa atin, walang pwedeng gumipit sa atin kasi kasama po natin ang Diyos. Lagi natin tandaan na we are on the winning side dahil kailanman ang Diyos na ating sinasampalatayanan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba, kailanman ay hindi po siya nagapi, manapay, lagi siyang nagwawagi. Kaya salamat sa Diyos kasi hindi tayo kailanman nau-oppress sa mga kalalagayan na mayroon po tayo sa buhay. May pinagdadaanan man tayo, we need not to be oppressed. Bakit? Kasi kasama po natin ang Diyos. To sum up of our today's message, brethren in Christ, the God who loves us is always on our side. And our today's promises, we tackle 4 O's, brethren in Christ. First point, nothing can be an odd
over our lives. Second point natin can be an obstacle over our lives. Third point natin can be an opposition over our lives. And fourth point, last point natin can be an oppression over our lives. And these are the 4 O's, brethren in Christ: odd, obstacle, opposition, oppression. And nothing of this, brethren in Christ, can be our foe and can be our enemy, and nothing of this can be against us, brethren in Christ, because God is always on our side. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil napakabuti po ninyo sa amin. Thank you so much for your word. Thank you so much, Lord, dahil it will strengthen us, it will encourage us. Salamat, God, sa iyong protection, dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan na galing po sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo po kaming inilalayo sa lahat po ng sakit at karamdaman, lalo na, Panginoon, sa mabibigat na problema at suliranin. Salamat dahil inaadya mo kami sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng lalang ng kaaway, gawa ng kaaway, at plano ng kaaway. Thank you for covering us with your precious blood. Salamat din sa inyong provision sa araw-araw, dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang biyaya at pagpapala ninyo ay sapat, at sa bawat araw ay lagi kayong may laang biyaya at may laang pagpapala. That's why every day is our receiving day. Salamat, God, dahil you have blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and you have blessed us in all aspects of our lives. Salamat, Panginoon, dahil napakabait mong Diyos, napakabuti mong Diyos, at napakamabiyaya mong Diyos sa aming mga buhay. Salamat, God, because we hold on to your word, we hold on to your promises, and we believe that your word will not come back void. It will, ito ay patuloy na magdudulot ng pagpapala sa aming buhay. The only reason, Lord, why you have blessed us always, because you wanted us to be a blessings to everyone. That's why today, Lord, kami ay minsan pang magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa aming pong komunidad, at maging sa aming kumpanya na pinagtatrabahoan, at maging sa aming business, Panginoon, at saan man kami pumunta, Lord, kami ay patuloy na gagawin mong vessel and channel of blessings, Panginoon. Thank you, Jesus. Truly, na whatever happening in this world, we will not be affected because you are always on our side. At tunay nga po na anuman ang battle na aming kaharapin, Lord, wala kaming dapat ipangamba, ikatakot, ipag-alala, ikabahala, because we believe that we are on the winning side, at magtatagumpay kami dahil kasama ka namin, Panginoon. Thank you, Lord. Bless every one of us. Bless lahat po ng mga nakikinig. I-bless niyo po ang aming mga buhay, at sa lahat ng aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nanonood, anuman po ang kanilang mga prayer. Lord, ang pangako mo sa amin bago man kami humingi ay nababatid nyo na po ang aming mga pangangailangan, and you have promised us that whatever we ask in your name ay igragrant po ninyo sa amin. Lord, I pray sa mga nakikinig ngayon na whatever their prayer is, Lord, grant their prayer, and I declare it in the name of Jesus, through the finished work of our Lord Jesus Christ. Thank you, God. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.